So tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon, tanda ng paggalang. Sa Romans 5:6 hanggang 11. It is Romans 5:6 to 11. At ang ating po pag-uusapan po is, pag pinag-usapan po natin ang Romans, ito po ay pinag-usapan ni salvation. Napakahalaga po, ito po ay lagi nyo nang naririnig, pero isang importanteng topic, especially sa mga bagong tumanggap sa Panginoon. Paano natin ma-establish yung ating kaligtasan? Paano ba tayo, ano ba yung ating kondisyon, posisyon bilang Christian sa kabila ng tayo nasa mundong pang ito? So basahin po natin ang Romans 5:6 hanggang 11. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemy, we were reconciled to Him through the death of His Son, and how much more, having been reconciled, nakipagbati, shall we be saved through His life? Then the last verse 11, not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Hallelujah. Panginoon o Diyos, dinadalangin namin ang umagang ito, Lord God, that you can just silence the voice in our head, Panginoon, and you just open the ears of our hearts, Panginoon. May we receive, Lord God, the true gospel, Lord God. May you establish, Lord God, yung aming salvation na tinanggap sa iyo, Panginoon. We pray, Lord God, Holy Spirit, tuloy nga ba, Lord God, your word must be revealed, and it will be revealed by the power and the help of the Holy Spirit. So, Holy Spirit, I pray, Lord God, be sovereign in this place. Take your place, Lord God. We are just your vessel. We are weak. We are feeble. But by God, all things is possible. So establish your kingdom, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. So kamayin mo yung katabi. Amen, hallelujah. So mo, God bless you. God bless you. Amen. Amen. So yan, and ang ating pong binasa na salita ng Panginoon is according to Romans. At dito po, si Paul, in-explain niya yung tinatawag na mga justification by faith, reconciliation, redemption. At ang pinagpapatukuyan po nito ay walang iba kundi yung salvation natin. Amen? So ang ating pong may title po tayo sa umagang ito na Saved by Grace. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, Saved by Grace. Sabihin mo nga, tingnan mo, Saved by Grace. Tapos tanong mo, anong ibig sabihin nun? Sabihin. Okay, tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? So ito po yung ating pag-uusapan dahil po napakahalaga po ng salvation. Lagi po nating sinasabi na kapag tayo pinataas, kahit ngayon, ito lagi ko na-remind sa atin na kapag tayo sabi natin na sinong 100% kayo na kayo ay ligtas na, or pag dumating ang Panginoon, kayo ay pasalangit pag namatay tayo, taas ang kamay. O ba, di ba ang iba yan, no? 50-50. 50-50. Ang Bible na rin po nagsabi na pagdating ng Panginoon, hindi po lahat ng nasa church, biblical po yun, meron pong may iwan na tinatawag. Amen? At I believe na, kaya nga, kung babasahin din po natin ang John 10:10, sabi doon, the thief come to steal, to destroy, and to kill. The thief only cometh. Pero kung titingnan niyo po talagang mabuti yung text na yun, ang tinutukoy po doon yung mga turo ng Pariseo. Kaya nga sabi na kung babalik kayo na kaunti doon, sabi doon ay walang nadaan sa bintana na tunay na shepherd. Ay yung mga galing sa bintana ay mga magnanakaw. At ang pinapatukuyan doon ng Panginoon ay ang mga Pariseo.
Ang mga Pariseo po ay dinadala nila parang sila ang appearing nila ay sila ay banal, yun ang tamang pamamaraan, yung pagsunod sa law. Amen? Kaya bumanat ng Panginoon sa John 10:10 that the thief come to steal, to kill, and to destroy, referring sa mga doktrina ng good works. Amen? Pero pagdating sa salita ng Panginoon, ang sinasabi, ang ating salvation is by grace through faith. Amen? Tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sino dito yung nananampalataya sa Panginoon? Amen. Kapag dumating ang Panginoon, siya'y pasalangit. Say amen. Kaya ito po ay masasagot sa tanong na, are we really saved? Tayo po ba ay talagang saved na kapag tayo namatay? Amen. Yung iba ay nakapaling, yung iba ay sabi, no? And then, marahil sabi doon, how can one man be sure of his salvation? Napakahalaga po nito. Kasi sabi sa Hebrews 11:1 that faith is a substance. Sa ibang translation, faith is the confidence of the things hoped for. It is the evidence or hope about what we do not see. Ang sabi doon, now faith is a confidence. Kaya pag sinabi mong, sinong ligtas na dito? Ikaw ay mayroong confidence na amen. Amen? So yung iba ay kakalahati ang confidence, amen. Yung iba ay walang confidence, nagpapatay-patayan. Kaya kailangan po yung ating pananampalataya about salvation ay nakatuon mismo sa foundation ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi yung iba ay, sabi nga doon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me, which is the person of Jesus Christ. And malilito tayo, ano ba talaga? Mananampalataya at walang gawa or gagawa, walang ano. So, yung mga bagay na tumatakbo. Kaya pamisa, pag tayo tinanong, hindi tayo makataas ng kamay. Amen? So, ito po yung ating pag-aaralan and hopefully, by the power of the Holy Spirit, samahan tayo. Titingnan din po natin ng Ephesians, ang pinag-uusapan po doon ay the church. Itinatakal ni Paul ang church na kailangan mag-unity. Kaya po ang church, kailangan po tayo ay nag-unite. Amen? Isang doktrina, amen? Isang espiritu, isang bautismo kay Kristo. And pagdating po ng Ephesians 6:11, naroon po yung armor of God. At mapapansin natin sa armor of God, ang tawag dito sa tawag dito sa feet is feet of the readiness of the gospel. Amen? And then nasabi doon sa shield is a shield of faith. Ang sabi naman the breastplate of righteousness. Okay, magkakamali, ha? Breastplate of righteousness and the belt of Armani. The belt of truth. The belt of truth. Ang tawag sa helmet is the helmet of ano ang pinakamahalaga sa buong katawan? Kapag kaya mga sniper, pag nadali ka sa ulo, katulad na nangyari sa ating brother, no, si Kurt, Charlie, ay nadali siya sa ulo pa rin yung legi. So, namatay siya. Kaya po ang nakalagay ang helmet, ang sabi doon is salvation, kasi napakahalaga po na alaman mo ang iyong kaligtasan. Amen. Helmet of salvation. Imagine, bakit yung salvation hindi nilagay sa puso, kundi nasa ulo? Dapat alaman mo kung ano yung tinatayuan mo pagdating sa salvation. Amen? Mahalaga po yun. Kaya po ito yung ating pag-aaralan. So dalawang bagay po ang aking itatakal sa atin, ang ibibigay ko sa inyo, which is number 1 is salvation is the work of God. Bibigay ko na po sa inyo lahat yung dalawa at pwede na po kayong matulog. At ang number 2 is salvation is by grace. Amen? So una is salvation is the work of God, and number 2 is salvation is by grace. Amen? Ang sabi po, ang nilagay ko po dito is, number 1 is salvation is the work of God. From the beginning to the end, okay, salvation is the work of God from the beginning to the end. Ano ba ang tinatawag na salvation? Kaya pag sinabi pong salvation is the gospel, ilagay nga po natin ang 1 Corinthians 15:3-5. Ito po yung mga mahalagang foundation na binibigay natin sa ating kalagitnaan. 1 Corinthians 15:3-5. Sabi doon ay, for what I receive, I pass on to you. Ito po yung every week, every month, once a month, ay ating inaalala. Sinong narito nung last Sunday? Meron tayong Holy Communion.
Ito po yung pinapaalala sa atin. Sabi doon ay, for I pass on to you of the first importance that Christ died. Bakit namatay ang Panginoon? For our sins according to sa Bible, Scripture. And then sabi doon ay, that He was buried, siya ay inilibing, that He was raised on the third day according to the Scripture. And then in verse 5, and that He appeared to Cephas and then to the 12. Meaning, ang Panginoong Isus ay nabuhay na magmuli. At ibig sabihin ng nabuhay na magmuli ang Panginoong Isus, tayo ding mananampalataya, tayo din po ay mabubuhay na magmuli. Ito po yung nagsasagisag, itong 3 araw na ito, yung panahon na sina Moses ay nasa Egypt at ayaw silang paalisan ng Pharaoh. And the last plague o yung salot na ibinigay ng Panginoon ay yung mamamatay yung mga firstborn ng mga Egypt. At ang sabi ng Panginoon sa mga Hudyo na nasa Egypt, dahil ayaw silang palabasin, para huwag dumaan sa inyong salot, kumuha kayo magpatay kayo ng animale o ram or yung lamb at ipahid nyo sa inyong doorpost sa pintuan at saka sa bintana, lahidan nyo ng dugo. At ang sabi ng Panginoon, kapag nakita ng salot na yon, ng espiritu na nakukuha ng mga panganay, ang dugo, sabi doon ay, they were passed over you. Kaya walang namatay na mga panganay sa mga Hudyo. Pero lahat ng mga Hudyo na panganay namatay, including yung anak ng Pharaoh. Ibig sabihin na kapag tinanggap natin ang Panginoong Isus, yung ginawa ng Panginoong Isus sa kamatayan, namatay siya, tayo ay pag namatay, magpapass over tayo sa kamatayan at diretso tayo sa langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, ginawa niya sa atin yon. At yun ang ating blessed hope. So dapat mo maliwanag sa atin, kaya tayo, willing tayong sometimes na matalo sa mundong ito, no? Dahil alam natin, meron tayong pag-asa. Amen? Hindi tayo nawawala ng pag-asa, yung ating pagsasacrifice dito, ibinibigay natin sa Panginoon, and one day, merong rewarding. Napakinggan ko kahapon, yung isang pastor na tuturo, sabi niya, alam mo ba ang ginagawa ng Panginoong Sus ngayon sa langit? Ang Panginoon, magamat siya nasa kanan ng Diyos, pero ang Panginoong Sus, busy din siya. Anong ginagawa ng Panginoon? Ginagawa tayo ng mga mansion habang tayo nagtatrabaho sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may mansion ako sa langit. Amen. Mansion tayo sa langit. Amen? So, sabi dito is, salvation comes, holiness comes, being children of God comes in the time you receive Jesus Christ as Lord and Savior through confessing. Amen? Kasi tayo, para bang ang dating paminsan, Kristiyano tayo, para bang pag tayo gumagawa ng mabuti, bagamat yun inutos sa atin, parang ang feeling natin mas banal tayo sa iba. Amen? Pero tandaan natin mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Isus, nung una natin ikinupwesya sa ating mga labi, binura na ng Panginoong Isus lahat ng ating mga kasalanan. At walang sinabi ang Panginoong Isus na pag ikaw ay nagkasala, amen, ikaw ay dadagdagan ng kasalanan. Pero dapat nating maunumaan kaya dapat maunumaan natin salvation kasi hindi dapat itong manakaw sa atin. Pwede rin natin masabi, manarito rin mamaya, na pwede nating ma-abuse ang grace. Akala natin nasa pananampalataya pa tayo, pero hindi natin alam na tayo na-deceive na ng sinatawag na grace. Kaya yun ay, sabi ng Romans 10:9 and 10, babasahin natin. Romans 10:9 and 10. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess your faith and are saved. Amen? So, itong i-establish natin. Nung una tayong tumanggap sa Panginoon, yung first time na tumanggap tayo sa Panginoon, tayo po ay na-save na ng Panginoon. Ang sinasabi po natin dito, huwag tayo magkaroon ng impression na paminsan tayo nagpo-fall short sa glory ng Panginoon. Meron tayong impression na parang hindi na ata ako ligtas. Amen? Kapag nalaman natin ang pag-ibig ng Panginoon, walang makakapaghiwalay sa atin. Alam niyo ang tendency ng atin, kaya mahalaga po yung knowledge. Ang tendency natin lagi tayong lalapit sa Panginoon dahil sobrang buti ng Panginoon. Paminsan nagkakasala tayo, hayag o hindi hayag, pero hindi tayo hinahagupit ng Panginoon. Sobrang bait ng Panginoon. Kaya po itong grace na ito din po ang magbabago sa atin dahil mabait ang Panginoon. Say amen. So, Pastor, if salvation is the work of God, why I have to be holy?
Ngayon, Pastor, kung ang salvation ay gawa ng Panginoon, bakit pa ako kailangan parang maging banal or mag-be holy? Why I have to attend prayer meeting, have to go to church every Sunday? Why I have to undergo water baptism and be kind when salvation is the work of God? Para magtatanong tayo, kung gawa na ng Panginoon, tapos na. Bakit ko pa kailangan magpakabait? Amen? Bakit ko pa kailangan sumunod sa salita ng Panginoon? Bakit ko pa kailangan pumunta Sunday after Sunday, prayer meeting, and midweek service? Ang sabi dito, the Bible declares that the moment you receive Jesus Christ, you will receive the Holy Spirit as a deposit. Ang tanong, bakit Pastor kailangan ko pang gawin yan kung ako'y banal na? Wala na akong kailangan gawin. Pero sabi doon, once na tinanggap mo ang Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Bababa ang Santong Espiritu. Ano mangyayari sa iyo pag naroon na Santong Espiritu? Basahin natin ang 2 Corinthians 1:21-22. Mahalaga po ito. Tingnan natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Sabi doon ay, now it is God who makes both of us and you stand firm in Christ. He anointed us and set His seal of ownership on us and put His Spirit on your heart as a deposit, guaranteeing what is to come. Pastor, anong relasyon noon? Bakit pa ako gagawa ng mabuti? Okay, nasa akin ang Santong Espiritu. Ganito yun. Ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Kasi kapag naroon na Santong Espiritu sa iyo, mababago yung loob mo. Magkakaroon ka ng divine nature ng Panginoon. Hindi ka na matatali na hindi ka na pupunta sa church. Parang ikaw na yung hindi matali. Naku, pupunta ako sa church kasi parang mayroong nabago, mayroong nabuhay. Kaya pag ikaw ay naging Kristiyano, ang sabi doon ay, kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, maboborn again tayo. Ano ibig sabihin na born again? May something na nabuhay sa iyo. Dati walang desire sa mga banal na bagay. Ngayon nagkakaroon ka ng desire. Nagkakaroon ka ng conviction. Kaya ang tanong ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, sinasabi mo, at wala kang conviction, hindi ka man lamang naiilang na hindi pumunta ng Sunday o yung pinapagawa na pagtuloy ka sa kasalanan, wala man lang conviction, baka, amen, baka hindi mo pa talaga tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Pwede po nating tanungin ang ating sarili, ako po ba ay talagang Kristiyano? Dahil kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus ng buo mong puso, imposibleng hindi bumabasa yung Santong Espiritu dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay malamlang na parang hindi natin maramdaman ang Santong Espiritu, marahil itong umagang ito. Laging ang salita ng Panginoon, it is an invitation sa bawat isa. Amen? Binibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya tayo, nung naging Kristiyano tayo, kapag Sunday, automatic na. Ano kayo masuot? Hanap mo susuotin mo, tapos ilagay mo. Palit uli. Kasi Sunday ngayon, dahil parang meron ka ng divine nature na nabuhay, na parang doon ka nasasay. At ito pa rin na maganda kapag alaman mong nasa yung Santong Espiritu, kapag ikay nagkasala, namimigatan ang Santong Espiritu kasama ng Espiritu mo. Dahil kung wala kang conviction, tuloy ka sa kasalanan, marahil, patay pang Espiritu mo nag-uugnay sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi doon, when you receive Jesus Christ, you will never be the same again. Say amen. Sabihin mo sa iyong katabi, I will never be the same again. Amen. Sabi din sa Philippians 2:12-13, Philippians 2:12-13. Ang sabi po ay, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin yung salvation na tinanggap mo nung una, sabi doon ay, work out your salvation. Pag sinabing workout, alam natin, mga nag-gym, pag ikay nag-workout, nalaki ang iyong muscle. Ikaw ay nagiging mature. Amen? Tuwing umaga po, pag Sunday, kami po ay narito ng 10 a.m. Hindi pala, 9 a.m. Meron po tayong devotion. At ang ating pong topic is to be mature. Christian maturity. Tingnan mo nga ang katabi mo. Ayan. Parang napaumis na masabi. Kailangan umattend. Sabi dun ay, work out your salvation with fear and trembling. Ang sabi na ng 3 is, 13, for it is God who works in you to will and to act
in order to fulfill His good purpose. Maganda po itong point nito. Sabi doon, it is God who works in you. Sinong nagawa sa atin? Ang Diyos, ang Holy Spirit. Sinasabi ng Holy Spirit, wag mong gawin niya, wag kang pumunta doon, tayo tuloy pa rin, hindi nagwo-work ang Holy Spirit sa iyo. Pero kapag sinusunod mo, sinasabi ng Santo Espiritu ng Biblia, nagwo-work, nakikipag-work ka sa Panginoon, lumalaki ang muscle mo spiritually. Kaya sabi doon, for it is God who works in you. Kaya po yung nakikita nyo sa akin, sa ating mga leader, mga pastor at mga kapatiran, sila po ay nagmamature, ito po ay ang kapangyarihan ng Diyos. Say amen. Kaya kami po ay walang maipagmamalaki sa inyo. Sabi doon ay, work with you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Amen. Kaya po, sabi nga po dito ay, meron akong isang illustration. Sabi pa nga doon ay, born again, pag sinabing born again, it is the great transformation. Pag sabihin, pag ikay nabuhay na yung espiritu mo, sinundan, kaya nga, walk by spirit, susundan mo yung sinasabi ng conviction mo, na galing salita ng Panginoon, matatransform, hindi mo alam, nababago ang buhay mo. Dati, ikaw ay maraming bisyo, magaling ka magtungayaw, masama lagi ang isip mo, masama ang puso mo. Habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nababago ka ng nababago. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, binago na ako ng Panginoon. Amen? Okay. And ang sabi pa dito is, believers must have a transforming life. Kasi babanggit lang, hindi ko lang kung sino nagsabi kanina. Sa 2 Corinthians 5:17, that is, si JR pala sa panalangin, that if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabi doon, the old has passed. Yung mga luma ay, siya ay lumalampas na. Amen? Lumilipas na. At yung bago ay narin at para. Kasi tayo, everyday, lagi tayong bago. Amen? May salita ng Panginoon, struggle to obey it, nagiging bago tayo. Hindi naman talagang bago na. Imposible, wala pa akong nakita sa inyo at sa akin na ako'y bagong-bago na. Amen? Tayo po ay binabago ng Panginoon. Gusto ko po yung illustration ni Stephen Portik para dito. Tatawagin ko si JR at saka si Brother Larry. Palakpakan naman natin ang ating mga makikisig na. No? Yeah. Kaya kung gusto nyo makita doon sa ating online, dito kayo mo po sa unahan. Yan. Dito tayo sa unahan. Sabi doon na, dito ang isa. Dito ang isa, ako sa gitna. Dito ang isa, sa unahan. Yan, dito ka bro. Yan, ganyan ang kalayo. Yan, kami ni Jerome kalapit. Nung ako'y namagap sa Panginoon, parang ako ito yung una kong tao. Ang aking goal ay to be like Christ. Para konti pang kabante kay Brother Larry, sa kalahati. Yan. So ako malapit ako doon sa aking lumang pagkatao. Tumagap na ako sa Panginoon. And then ang aking goal is to be like Christ. Amen. Ganito ang paglakad sa Panginoon. Bro, pag ako ay bumilang ng hanggang 3, hahakbang ka ng isa. Huwag kang tatakbo, isa lang hakbang. Amen. Okay. O palayo, huwag palapit. Okay, o sa 1, 2, 3, isa hakbang na malaki-laki. Yan. Oops. Nakikita nyo? Nasunod sa Panginoon, sinusunod ko ang Panginoon. Amen? And then, isa pang hakba, 1, 2, 3. Amen. So, makikita nyo, ang aking pag-itan, to be like Christ, yun pa rin ang aming gauge. Amen? Pero kapag tumalikod ka, yung dati mong pagkatao, medyo malayo-layo ka na. Amen? Medyo malayo. Dati ikaw ay talagang pag nag-aalit ay pati aso ay sipa mo. Hindi ka kayo nagsaing. Pero kung inahabait ka na, mabait na rin yung aso mo at hakbang ko libro. 1, 2, 3. Amen. Palapiyo tayo ng palayo. Kapag tayo lumilingon, kahit ngayon, lingunin natin ating buhay. Ibang-iba na tayo. At yun ay ginawa ng Panginoon. Dahil anong ginagawa mo? 1, 2, 3. Sumusunod ka sa Panginoon. Pero kapag nakita mo, glory to God, malayo na ako. Pero pag tinignan mo ang Panginoon, lagi ka may humili, Lord, patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang. Dahil parang hindi ka lumalapit. Dahil, alam mo kung bakit? Dahil sobrang perpekto ng Panginoon. Hindi natin kaya. Kaya yung asawa sa Romans 8, yung ating espiritu siya ay nag-grow sa pagdating ng Panginoon. Dahil sobrang banal ng Panginoon, hindi natin kayang abutin ang presensya ng Panginoon. 1, 2, 3, at tayo bumaba na. Palakpakan natin ang ating mga halo. Mahirap yung ginawa ni JR din, ha? Be still. Mahirap yung ginawa ni JR. Amen? Amen? So, sino dito ang binago na ng Panginoon?
Pasalamatan natin ang Panginoon dahil yun sa gawa ng Panginoon. Amen? Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So number 1 is, tapos na tayo sa number 1. So salvation is the work of God. Wala tayong ibang gagawin kundi sumunod sa Panginoon. At ako naman po ay nakaka-relate tayo sa bawat isa dahil sabi nga doon ang salvation, ang pagsunod sa Panginoon hindi naman laging madali. Kasi tayo as human, meron tayong 5 senses. Meron tayong sense of hearing, smelling, and then sense of tasting, and seeing, and then the last one is feeling. Ngayon, ang faith naman, sabi kanina sa Hebrews 11:1, that faith is the confidence of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, pagpapalain, sumunod, umattend. Paano mangyayari yun? Dahil ginagamit mo yung iyong 5 senses. Alam mo ang faith, kapag ginamit mo, nagtiwala ka sa Panginoon, isinangtabi mo yung sinasabi ng isip mo, at sumunod ka sa Panginoon, sinabi mo, hahakbang ako. At once na makita ng Panginoon yung paghakbang mo, iko-qualified ng Panginoon, righteousness. Si Abraham, ang sabi ng salita na sa James, kami po ay tinapos namin ng James sa devotion, sabi doon, Abraham was justified, siya ay na-justified nung inalay niya si Isaac. Pero by faith siya ay righteous. Pero may sinasabi ng James, dahil by work yun, siya ay nung inobey niya ang Panginoong Hesus. Bakit? Sabi ko, inisip ko din, bakit sinabi yun? Kasi tayo by faith. Pero may panahon si Abraham, pinangakuan ng Panginoong anak na si Isaac. Siyempre, siguro sabi ni Abraham, binigyan mo ako ng anak, sabi mo dadami, tapos kukunin mo. Pero dahil sinabi mo, alam natin ang story, binigay ni Abraham. Hindi siya nagdalawang isip. And nung nandun na siya sa bundok, hinanap nila yung bundok na yung 3 days, and dinando na sila sa bundok, at nung sasaksakin na ni Abraham si Isaac, ay alam natin yung story, nung babagsak, sabi ni Abraham talagang papatay niya, babagsak niya na talagang gano'n ng punyal. Ang sabi ng Panginoon, Abraham, Abraham, huwag mong gagawin ng batang yan. Ano sabi ng Panginoon? Now I know. Na hindi mo. Napakahalaga po yun ng pagsunod. Okay, nananawala tayo lahat. Pero may panahon, may season na hinihingi ng Panginoon na parang sasaksakin mo ang iyong kinabukasan. Pero pag ginawa mo yung talagang mawawalan ka. Sabi ng Panginoon sa atin, now I know. Hindi mo i-withhold ang iyong anak na pinakamamahal dahil lamang sa akin. Alam mo yung ginawa na po, nag-provide ang Panginoon ng isang ram. Hindi ram. Ram nga gayon. Si Ram, inaalala ko tuloy nasa rotonda si Ram. Si Ram, yung usa. Sabi ng Panginoon, now I know. Kaya nga, sino dito na sabihin ng Panginoon, now I know. Amen? Talagang iniwanan mo, talagang kahit pamilya pa sila nagagalit sa iyo, pero sabi ng Panginoon, now I know. Ito yung pinili ko. Kaya yung mga naglilikod sa Panginoon, kilala ko yan. Kilala ko si David. Si David, yung tipo ng tao, amen, na binigyan mo ng assignment, gagawin niya. At yung mga taong pinagkakatiwalaan ng Panginoon, yung idinidinay talaga ang sarili niya. Alam niyo, masabi ko lagi, there is a season na tinatawag kayo ng Panginoon. At ikaw lang at makakalam at ikaw at ang Panginoon lamang. At masasabi ko lamang, ang buhay po natin para nasa wilderness. Kung hindi tayo makakali sa testing na yun, alam niyo mangyayari sa atin spiritually. Ikot lang tayo ng ikot doon. Sabi merong isang sermon, don't die in the wilderness. At the end, wala din naman. Ako nga, 40 na din. Nahihirapan na din akong paano kong ilalagay yung buhok ko. One day, hindi talaga tayo lilipas. This is yung natural, no? Pero alam nyo, laging sa Panginoon tayo babagsak. Ang bilis lang ng panahon. Kaya ngayon pa lamang, hindi pa huli ang lahat, no? Ang magandang, alam nyo, ang Panginoon siya nagpo-promote. May mga season tayo na gano'n, and nakikita ko po sa buhay ko na sobrang daming favor. Meron ako may panahon na nasa bahay, yun yan, naikwento ko na sa devotion. And nung Martes natin na Merkulis, kumain na kay Ngamo, magkatapat kami. Sabi niya, kamusta yung bahay mo? Sabi ko, okay naman lahat. Ayaw kasi ng pera. Sabi, kamusta yung bahay? Sabi ko, dahil Chinese yung tumira,
yung mamantika, sabi ko, kailangan ayusin. Ay, yung banyo, sabi ko, naluso, hindi ko masyadong tinitigan, pero kusi-kusi, sabi ko, lilinisin ko. Sabi niya, per me, diray di cambiare. Sabi niya, "Ci penso io." Sabi ko, no, piano-piano. Papakipot pa ako din, no, piano-piano gagawin ko. Pero sabi niya, no, ci penso io, si boy, ti faccio io. Sabi ko, va bene, signor Mario, pero si, piano-piano, sabi ko lang gayon. And then, siyempre natuwa din ako dahil nag-offer yung amo ko. Then bumaba ako ng bahay. Nandun naman yung ama, Senyor Romeo. Sabi, to say bravo, to say preciso, sabi niya. Pinurin niya ko niya. Sabi niya, pagka ikaw yung may time, dali mo yung dalawang anak dito. Bibigyan kita ng regalino. Amen. Nung araw na yun, ako'y tuwan-tuwa sa Panginoon dahil, alam mo yung, sabi nga doon, kapag alam mo yung position mo sa Panginoon, that you are blessed people, you have the favor of God, hindi mo kailangan magsinungaling, hindi mo kailangan maging plastic, because that person, yung ikaw mismo, transparent, ikaw sa bahay, ikaw yon, sa trabaho, ikaw yon, yung taong yun ang binebless ng Panginoon. And then, din ng Biyernes, nandun yung hydraulico, nag-aayos ng mga tubo, sabi ko, ako yung kumuha ng bahay. Sabi ko, tingnan mo, regard na yung gagawin ko. May plano kung ganito ang gagawin ko. And sabi ko, un giorno, viene a casa mia, ay facciamo la preventivo. Sabi niya, preventivo, tu, lascia stare. And talaga sabi ko, wow, glory to God na sobrang grabe ang favor ng Panginoon. Kaya po, sinasabi ko yun na pinag-uusapan po natin is salvation, trusting God. Hindi ka ngayon pag nagbigay sa Panginoon na ani ka. Parang pinapaalala sa akin ng Panginoon, kung ikaw ay nagtapat, maputulong ka ng ilaw, hindi ka nag-tetremble sa iyong tithes and offering. Kung ikaw nga ang ginawa mo sa akin, ako pa kaya, na kaya kitang i-bless. Kaya ako, feeling ko, isa ko, yayaman ako. You know, I got the feeling that everything's gonna be alright. I got the feeling that everything's gonna be alright. Yung pala yung tono nun. Amen. So, alam nyo, faith is a confidence. Amen. Sabihin mo, confidence. Kaya doon, sabi ng Biblia, lahat ng mahawakan mo ipagpapalain. Makikita mo rin ang kamay ng Panginoon. Lahat ng mapuntahan mo, ministry man yan, bahay man yan, boom. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Amen. And salvation is by grace. From the beginning to the end. Ang sabi ng Ephesians 2:8 and 9, it is by grace you have been saved through faith. It is not, okay, sabay-sabay natin, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. And the 9, not by works, so that no one can boast. Ay, ano pastor yung ginagawa namin kung walang work? Kasi kaya tayo nag-work dahil tayo is saved na. Kaya ka mo kaya magparaya dahil saved ka na, alam mo mong ang Diyos na ang bahala sa iyo. Hindi mo na kailangan mag-umit, magsinungaling, or magpabango kahit kaninong amo pa, amen? Dahil kung hindi talaga dahil ikaw ay tapat na tao, yun ang gusto ng Panginoon, dahil kung yung ayaw mo mong yun, ay ayaw na katulad mo, hindi yun ang para sa iyong amo. Ang gusto ang amo mo na papapunta ka doon sa among gusto ka, dahil kung anong hinubog ng Panginoon na ikaw. At yun ang ibe-bless ng Panginoon na taong yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. I hope na nag-remala. Kaya sabi doon, ikaw ay maging ikaw. Yung prinsipyo, maging prinsipyo ng Panginoon. Kasi pag itinaas mo sa buhay mo ang Panginoon, itataas din ng Panginoon yung buhay mo para maluwalhati ang kanyang pangalan. Hallelujah. Grace is not an excuse. Sabi ng Romans 5. Romans 5:20 hanggang Romans 6:2. So Romans 6:20 hanggang Romans 6:2. Basahin natin. Okay, when you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. Sabi doon ay, nung tayo ay slave, tayo ay alipin ng kasalanan, tayo daw ay, you were free from the control of righteousness. Ibig sabihin, yung righteousness, kabanalan, walang control sa iyo. Slave ka ng sin. And then the next, 21, what benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. Okay, and then? But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, ngayon tayo ay pinalaya na sa kasalanan
at tayo ngayon ay slave na ni God, ng Diyos, the benefit you reap leads to holiness. Kaya yung ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin, naglilid yun sa kabanalan. Not perfect holiness, but yung pinagbabanal tayo katulad ng ating illustration kanina. And the result is eternal life. Glory to God. And then, nasa, ano na ba tayo? Romans 6. Tama ba yung binabasa natin? O 6, naku, bali pala. Dapat Romans 5, 20. Romans 5, Romans 5 nga, Romans 5:20. And then, diretso tayo ng Romans 5:20 and then Romans 6 hanggang 2. So, 20 hanggang Romans 6:2. Ayan. The law was brought in so that the The law was brought in so that the trespass might increase. So, sabi doon, ang ano ba sa Tagalog ang law? Ang batas, especially sa Old Testament, ay inilagay, sabi doon, para daw yung trespass o yung kasalanan ay bumigat. Meaning, binigyan tayo ng, ito huwag mong gagawin. And nakita natin lahat sa atin, hindi natin magagawa. At sabi doon, para daw yung kasalanan natin ay bumigat lalo. And then sabi doon, but when sin increase, grace increase all the more. Pero sabi doon, kapag nakikita mo sarili mo nagkakasala ka, at hinanap mo ang Panginoon, kayang tabunan yun ng Panginoon na kanyang biyaya. Yung sinasabi doon. And then sabi ng Romans, diretso, 21, so that, para meron din sila. Next verse, sorry. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. So kapag daw yung kasalanan na nag-reign sa kamatayan, yung biyaya naman ng Panginoong Hesus ay sa pamamagitan ng righteousness. Ibig sabihin, hanggang tayo bumabalik sa Panginoon, binibigyan tayo niya ng right position sa Kanya. Righteousness ang tawag doon, yung relationship, at yun naman maglilid sa eternal life. And then, ng next chapter, nawari ko, Romans 6. Okay. What shall we say then? Shall we go on sinning that grace may increase? Ano naman gagawin natin? Tayo ba'y magkakasala? Papatuloy tayo? Dahil sabi doon ay, kapag tayo nagkasala, patatawarin tayo ng Panginoon. Ang sabi doon, how? By no means, sabi doon, what shall we say then? Shall we go on sinning so grace may increase? And then, by no means, sabi doon ay hindi ganon. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Tayong tumanggap sa Panginoon, namatay na sa mga kasalanan, paano tayong mabubuhay pa sa bagay na yun? And then the last verse is, For don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Ibig sabihin po niyan ay kapag tayo po ay tumanggap na sa Panginoong Hesus, supposedly yung ating pong lumang pagkatao ay namatay na kasama ng Panginoong Hesus. At yung ating pong pagkatao na pinamumuhay ngayon ay para na kay Kristo. Amen? Kaya po tayo kaya tawag sa atin ay mga Christian sa ating discipleship. Kapag ikaw ay tagasunod ni Sharon, at tawag sa iyo ay Sharonian. Kapag ikaw ay tagasunod ni Robin, ikaw ay tawag doon ay Robinian. O di kaya pag ikaw ay tagasunod ni Kristo, at tawag sa iyo ay Christian. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo, ikaw ay magiging kawangis ni Kristo. Amen? Kaya kapag iba yung nasundan mo at yung brother mo at si sister o leader o pastor, anong mangyayari sa iyo? Maging kamukha mo yung sinusundan mo. Pero ang ating pong goal dito at sinasabi natin na wag po nating tingnan niyo kami, ang tingnan po nating lahat ay ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa Hebrews 12:2, sabay-sabay, fix your eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? So, ang titingnan po natin ay ang Panginoong Hesus. And, malapit na pala ako matapos. Then, sabi doon Pastor, how can I be sure? How can I be sure in my salvation when sometimes I disappointed God, sometimes I committed sin or commit sin? I want to obey God, but sometimes I disobey. Anong gagawin ko, Pastor? Dahil ako paminsan,
hindi ako undergo the water baptism, tinanggap ko na ang Panginoon, pero ako'y mayroon pang ganito. Hindi ko maiwan ito, hindi ko maibigay yon. Anong gagawin ko, Pastor? Ang sabi doon ay, kaya po, ang salvation po hindi po sa pamamagitan ng ating mga gawa. Especially sa mga bago, kaya po, inaayos natin yung ating pong pananampalataya. Faith must have, tawag doon ay substance. Basahin po natin ngayon ang Romans 7:14 to 25. Romans 7:14 to 25. Paano ngayon na tinanggap ko ang Panginoon, halos naman lahat tayo makakakonik dito, kahit ako. Tinanggap ko ang Panginoon, pero sometimes merong nasagi sa isip ko na hindi mo alam kung ano, or mapangit, or sometimes namimiss mo ang isang gawain, hindi ka nakapanalangin, or hinahamo ka na mag-ministry, or magkaroon ka na, sabi natin, ng Bible school, pero hindi ko ginagawa. Nagkakaroon ka ng, paano ko yung gagawin ko? Nagkakaroon tayo ng guilty. Nagigilty tayo sa Panginoon. Pero dumaan din po si Paul. Ito po ay nagrema sa akin nung kami po nag-discipleship. At may binigay po ang Panginoon. Sabi dito ng Romans 7:14, we know that the law is spiritual. Ang batas ng Panginoon is spiritual. Kasi nalalaman mo, kahit walang tao, no? Nung nanakaw ka ng pakwan, alaman mo sa sarili mo na mali yun, hindi mo ginagawa. Kapag binarik mo ang ano, pero spiritual yun. Ikaw at ang Panginoon nakakaalam. But I am unspiritual, sold as a slave to sin. Kalalagayan ni Paul, nung siya ay wala pa sa Panginoon. Siya ay, hindi siya spiritual, unspiritual, siya ay pinagbili sa kasalanan. And then the next verse ay 15. I do not understand what I do. Ngayon si Paul, nagkaroon siya nung tumanggap siya sa Panginoon, nagkaroon siya ng Holy Spirit, conviction. Ang sabi ni Paul, hindi ko na maintindihan ngayon ang aking ginagawa. For what I want to do, I do not want. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. But what I hate, I do. Yung ayaw kong gawin, yung magnakaw ng milon, yung mag-isip ng masama, yung ikaw ay hindi umattend sa church, pamisan ng ginagawa ko. Sabi doon. And if I do what I do not want to do, pero kapag ginagawa ko, yung mga ayaw kong gawin, I agree that the law is good. Nakakaroon ako ng conviction. Maganda talaga ang law na binigay sa akin kasi nakakaroon ako ng, para ko namamanglaw, nalayo ko sa Panginoon, sabi doon. And then 17, as it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Meaning, makikita natin dito, may dalawa po tayong nature na nangyayari. Sabi doon na kapag nangyayari yon, kaya si Paul may panahon din siya na mahina pa ang kanyang spiritual. Kaya sabi niya ay kapag ginagawa ko yung bagay na yon, masama, sabi niya na as it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Yung expression ng kasalanan na malakas pa sa kanya, na-express, sabi yung kasalanan yun ang gumagalaw sa akin. And then sabi ng next verse, for I know that good itself does not dwell in me. Pwede din masabi doon na sa atin mismo yung kung tayo lang ang masusunod, walang magandang maibubuti kung tayo lang masusunod. Dahil nga alam natin na mali, hindi natin ginagawa. Kaya sabi ni Paul, kahit si Paul, sabi niya, walang maganda na maidudulot yung nasa sa akin. That is in myself or my sinful nature, why I have the desire to do what is good. Meron akong kagustuhan na gumawa ng mabuti, but I cannot carry it out. Hindi ko magawa. Hindi ko magawa mag-commit ng ministry. Hindi ko magawang mag-commit na ganito, maibigay sa Panginoon yun. Para laging may humahad lang sa akin. Ano sabi ng sunod na verse, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on going. Sinong nasa kalalagayan pang ganon? Kristiyano ka na, pero meron ka pa rin kasalanan na patuloy mo ginagawa. At ang sabi ni Paul, hindi na ikaw yun. Ang pinababayaan mo na maghari sa iyo, yung fleshly desire na hinahayaan mo na gawin yun. Pero ang totoo nun, ikaw ay iniligtas na ng Panginoon at may kapangyarihan ka sabihin mong no, at ikay magbasa ng Biblia at manalangin. Hanggang ano ang verse tayo, 25. Then the next verse, now, if I do what I do not want to do, kapag ginagawa ko yung hindi ko gustong gawin, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. And then, mahaba pa pala, 21. So I find this law at work. Although
I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in me. Sinong nakikita yun sa inyong ano? Na parang may naghihilhan lagi sa loob ng inyong espiritu. Ang sabi doon ay, I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work with me. Kaya ito ang tandaan ninyo. Meron po tayong tinatawag na old nature. At ayun po natin sa verse na yan. At yung old nature na yon ang pwedeng magkulong sa iyo. Kaya sabi doon ay, my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within. Kapag patuloy kayo nagkakasala, ikukulong kayo ng law na yon. At kayo ay makukulong na bilang kayo ay Kristiyano. Meaning, hindi nyo magagampanan or hindi kayo makapag-commit ng dahil magigilty kayo. Dahil alam nyo mali yun. Sabi doon ay, what a wretched man I am. Kawawang tao naman ako, sabi doon. Who will rescue me from this body that is subject to death? Ito na magandang balita. 25. But thanks be to God. Sabihin nga natin, thanks be to God. Who delivered me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God. But in my sinful nature, I slave to the law of sin. Dalawang nature ang nasa doon. Kaya po ito na-explain ko doon sa aming devotion, yung the law of gravity. Kasi, paano nangyari, Pastor? May law of sin at merong divine nature na nag-aaway sa atin at lahat tayo nakaka-relate doon. Say amen. Ako, tumanggap din po ako sa Panginoon, nakaka-relate ako sa sinabi ni Paul, na talagang paminsan nagtitimpi ako. And sometimes, nawawala yung ating pagtitimpi. Ayun po tanong, paano gagawin ko, Pastor? Hindi ba ako magpipreach? Amen? Ako ba ay pastor ay mapapasa impyerno na? So, ang sabi dito, nung tayo po, kung babaypayin po natin Romans 5 pataas, may tinatawag po doon the law of sin, and dito sa taas ang the law of divine. Or pag tayo namatay, pasalangit. Parang law of gravity na akin pong in-illustrate, na parang itong bagay na ito, kapag itinapon natin, marag po dito kasi wala pa sa discipleship, kapag tinapon natin ito, tataas siya, amen? And then pagbagsak niya, siyempre babagsak lagi siya. Nung tayo wala pa sa Panginoon, sabihin natin erase sin. Narito tayo. Itinatry natin maging mabait. Amen? Tayo ay natulong sa mga dukha. Tayo nagpaparapol. Amen? Gusto natin maging mabuting tao. Parang yun ang ating para tayo ay mapunta sa langit. Good works. Pero kahit ano po nating hirap na itas ito, ibato natin, alam nyo, pagbagsak na yan, sin pa rin ang babagsakan ninyo. Kasi sabi doon, kapag kayo wala kay Kristo, slave ng sin. Kahit anong gawin mong hirap, pag binato mo yan, babagsak yan, sin pa rin ang bagsak na yan, pasa impyerno ka pa rin. Amen? The law of sin, ang sabi doon, na kahit anong gawin mong kabutihan, pag bagsak na yan, wala si Kristo, papunta ka sa impyerno. Ito ang magandang balita. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Isus, kaparehas ka pa rin, hindi ka pa naman talaga naging banal. Amen? Sino banal dito? Say amen. Walang sumagot. Amen? So, ngayon ang ginawa mo, nagiging banal tayo, pero pinipilit pa rin. Pares din natin ginagawa. Pinipilit natin gumising ng umaga, mag-commit sa ministry, huwag magsalita. Kapag ikaw yung nagdadrive, nagmamadali ka, may nasa una ay nagpipigil kang bumusina. Amen? Pero pag ikaw'y nagkakasala once in a while, nagkukulang ka sa Panginoon, kapag itinigil mo yan, nakagawa ka ng mali, pagbagsak mo sa Panginoon, sa grace ng Panginoon. Na kahit pa minsan nagkakasala ka, gusto mong gumawa ng mabuti, pagka ikaw ay nagkasala, tumaas ka uli, ang bagsak mo lagi sa kamay ng Panginoon. At kapag ginagawa mo yon, lagi mong nabagsak ay sa grace ng Panginoon. Kaya kapag po kayo kapatid, tumanggap na sa Panginoon, hindi na kayo under the law of sin. Kapag tayo nagkakasala, gumawa ng mabuti, pag bumagsak tayo sa kamay ng Panginoon, nasa kamay tayo ng grace ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. You are saved, not your works. It is the grace of God. It is the gift of God. Kaya po yung law, mahalaga po yun. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, dapat alaman mo at alam mo sarili mo. Once in a while, alam ng Panginoon yung ating breaking point. Kung kailan talaga tayo i-escopia. And I believe sometimes allow that. God know that. Alam mo kung bakit? For us to know that we need the Savior. For us to know na being humble to God, Lord, you are my Savior. Pero dapat alaman mo na kahit anong mangyari sa iyo, amen, you are the Son of God. Naalala ko lagi dito yung the prodigal son.
Ang prodigal son, mayaman na kanyang magulang, 2 anak siya, yung isang anak, kinuha niya nila lahat ng ari-arian yung mana niya. Kukunin ko na po yung ari-arian ko. Aalis na ako. And then, alam natin ang story, binigay yung kanyang karapatan, kinuha yung kanyang kanamanan, umalis sa palasyo, and then nilustay niya lahat. Si Kuya Benny ang prodigal son. Nilustay niya lahat, ginawa niya yung gusto niya. Hanggang sa nung una, hindi siya bumabalik sa Panginoon, nasa kanyang ama. Ang ginawa niya, nangatulungan pa siya. Pero nakita niya ang sarili niya, nakulom niya ang kanyang tiyan. Nakita niya kinakain niya, pagkain na ng baboy. Prodigal son. Naisip niya ngayon yung magulang niya, sa kibabalik na lang ako sa palasyo. Kasi kahit doon, katulong ako, at least makakakain ako ng masarap. And then pupunta ako sa tatay ko. At habang siya naglalakad pa uwi, sa sinare-recite niya, sabihin ko sa tatay ko, tatay, nagkasala ako sa iyo, hindi na ako karapat-dapat maging anak, gawin niyo lang po akong alila. Tatay, nagkasala ako sa inyo, lakad siya, hindi ako karapat-dapat, gawin niyo na akong alila. Tatay, habang naglalakad siya, sinasabi dito, sabihin ko, tatay, nagkasala ako sa iyo at sa langit, hindi na ako karapat-dapat maging anak, gawin niyo lang akong alila. Alam natin ang story. Ang ama niya nakaupo dun sa, sabi natin, nag-aantay sa kanya. Sa haba ng panahon na walang anak na ito, this is the heart of God. And alam natin na lumapit yung kanyang anak, nasa tarangkahan pa lamang, natanawan. Amen? Kahit imagine mo, kahit gusgusin na. Imagine, hindi naman marirecognize dahil yung ama niya, parang meron lagi siyang kaisipan na babalik ang anak ko nung nakita siyang gusgusin doon. Siguro namayat na yung mahabang buhok, hindi mo na ma-imagine. Pero na-recognize ng anak ko yun. Alam mo ginawa ng ama, umalis sa Toronto, tumakbo papunta sa anak. At ng anak ay magsasalita pang, Ama, nagkasala ko sa iyo sa langit, patawarin mo ako, hindi na ako karapat, hindi na nakaimik ang anak, niyapos niya. Ano sabi ng ama? Ihanda ang mga kambing, amen, ang mga toro, ihanda ang pinakamainam na damit, isuot ang singsing sapagkat itong anak kong ito, na dati na wala ay bumalik na. Amen? Yun po yung biyaya ng Panginoon. And once a time na tayo umalis, nagkasala, ang Panginoon lagi nag-aantay. Ang ayaw po namin mangyari dito yung madisip tayo dahil, hindi na ako karapat-dapat. Marahil ang church, ako one time, nadaan ako ng disciplinary action. But I know that sometimes kailangan ng church na gawin yon, hindi dahil sa ako'y unsaved. Because the church has its rule. Pero ikaw bilang Kristiyano, anak ng Diyos, alaman mo dapat yung posisyon mo sa Panginoon. You are the Son of God. At kapag ikaw ay binili na sa dugo, yun ay tanda na ibig sabihin na ikaw ay anak na ng Panginoon. That whatever happens, you are legit Son of God. Amen? Tayo po iaawit sa Panginoon. Hallelujah. Sino sa inyo ang, tawag natin ang music team. And, hallelujah. As I conclude, narito yung Luke 14:17 to 24. Hindi siguro natin may pa-flash, kaya pa ba? Sige, basahin natin. Luke 14:17 to 24. And inisip natin na pagpunta natin sa langit, kailangan di ko ay perfecto. Amen? And meron ditong banquet, kahit ikwento ko na lamang sa inyo. At ito po, yung pinapatamaan dito po ng banquet na ito ng illustration, parable ng Panginoon, ay tinatawag niya mga Hudyo. Pero mga Hudyo, parang banal sila sa harap nila. Meron silang law ni Moses, yun ang gusto nila. Ayaw nila sa Panginoon. Nire-repute nila ang Panginoong Isus. At ang sabi ng Panginoong sa parable na ito, sabi doon ay, kung ganon, dumating yung servant, sabi wala pong pumunta. Sabi doon, pumunta ka doon sa lansangan. Sabi ng Panginoon. At imbitahan mo yung mga lame, mga pilay, yung mga blind, yung mga may kapansanan. At imbitahan mo lahat dito sa bulwagan. At makikita natin, sabi doon, hindi pa tapos, hindi pa rin puno. Ang sabi ng Panginoon, imbitahan mo din yung mga nasa eskinita, lahat na mahihirap. And parang dumating sa atin na doon sa piging ng Panginoon, pag dumating yung maraming darating din yung mga lame, yung mga parang papili-pili na karne. Amen? And sometimes nakikita natin ang ating sarili na meron naman akong pagkukulang sa Panginoon. And sometimes ang tinatawag ng Panginoon, yung kita mong ikay may pagkukulang. Alam mo, ikay may kapintasan. Yun ang tinatawag na. Dahil yung mga Hudyo, sabi niya, kami ang tama. Banal kami sasabat kami may lonely worship. Okay na kami. Parang banal ang tingin nila sa sarili nila.
Pero ang Panginoon tinawag yung mga pilay, yung mahihirap, yung mga bulag, yung mga may kapansanan katulad ko at katulad mo. Amen. Eh sabi ng Panginoon, kung tayo aawit sa Panginoon, pupuri tayo sa Panginoon, hindi tayo nagpupuri dahil ginawa natin yung the best na ministry na ginawa natin. Pupuri tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay tapat at kaya tayo nagmimilis sa Panginoon. Kaya yung kung tayo may magboboast sa Panginoon, if anyone wants to boast, he must boast in the Lord. Amen. Tumayo po tayo sa Panginoon. As a respond, awitin po natin, pakiflash po ng ating lyrics. Hayaan mo na yakapin ka ng Panginoon sa araw na ito. Ang sabi nila, I come to you. Amen. Sino gusto lumapit sa Panginoon sa oras na ito? Lahat tayo. Amen. Ang sabi nila, I swept away by the wonder of your love. Sobrang bait ng Panginoon. Parang ako'y nadadala sa agos. And then sabi nila, how one so great could love this one so small. Ng Panginoon, sobrang laki, sobrang banal. Pero tayo minahal yan, napakaliit natin at makasalanan pa. And then sabi nila, and when I realize the distance between your heart and mine, I'm amazed when you call me to your side. Ang sabi doon ay, nung na-realize ko na sobrang banal ng Panginoon, sobrang laki ng Panginoon, namangha ako. Ang sabi ng Panginoon, come. Namangha ako nung tinawag ng Panginoon yung mga pilay, yung mga bulag, yung mga mahihirap. Sabi ng Panginoon, come. And then the next, I come to you, not in my own strength, but in weakness, I embrace the one who's strong. And then the last, nababasahin natin I come to you to glory in your grace. You'd accepted me in my frailty sa kahinaan, so in humility I come. Amen? So, awitin natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Let's sing this song. to I come to you.
Tuloy po natin purihin ang Panginoon. The love of God is the thing we celebrate in this place. Amen. Hallelujah, Jesus. Continue to stay in the presence of God. Allow the Holy Spirit to embrace you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tatawag tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Satisfy your soul. Let him have make you holy. Hallelujah. Sing it, Jesus. Spirit, speak to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you ask forgiveness, He's faithful. Be honest unto God. Let the Spirit like a dove descend in your life and make you whole. Yeah. Anyone who calls in the name of the Lord, come and be. Yes, Lord God. Lord, sinasabi namin na kailangan ka namin, Panginoon. Lord, huwag mong ihiwala yung Espiritu, Lord God, sa church tayo, Panginoon. For the sake of your people, Lord God. And this morning, we thank you, Lord God,
na nangusap kayo sa amin personally, Panginoon. At kami po'y nagpapasalamat na kaming may hirap, may mga kapansanan spiritually, Panginoon. Hinahayaan mo lumapit sa iyo, Lord God, with boldness, Lord God, as we acknowledge that you are our Savior and Lord. At salamat, Panginoon, hindi mo inaalis sa amin ang karapatan na maging anak ng Diyos. At sa umagang ito, Lord God, nireveal mo ito sa bawat isa sa amin. And we will stand on it, Lord God. We live a holy life by your grace, Lord God. By the power of your Holy Spirit. Yamang, Lord God, the great transformation. Ito'y iyong gawa, Panginoon. It's your work, Panginoon. And it's only by grace, Panginoon Diyos. Kaya kami hindi mahihiya, Panginoon, humingi na tawad sa iyo, Panginoon, na muli mag-commit sa iyo, Lord God, na ayusin namin ang aming buhay, Panginoon Diyos, sapagkat, Lord, tinitingnan mo kami bilang mga anak, Lord God, and we try it, Lord God, and we try our best, but, Lord God, and you will do the rest, Panginoon Diyos. Kaya sa iyo mapagpalang kamay namin, ibinapagkatiwala, Lord God, ang mga anak mong nakinig sa iyong salita, Panginoon, at anumang gawa ng kawit, the thief come to steal, to kill, and to destroy, I shut it up, Lord God, in the name of Jesus. I will destroy it, Lord God, in the mighty name of Jesus. The blood is against you. Your people is against you in the name of Jesus. Hallelujah. And I pray, Lord God, full grace, full spirit, full gospel, Lord God, be upon your people, Lord God. Cover us with your word, Lord God. Cover us with your spirit, Panginoon. And may your blood, Panginoon, cover us, Lord God, even our family, Lord God. And Lord, sa pagbibigay ng iyong benediction, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Okay, Exodus. Mas niya tayo, Exodus 6. Anong verse natin ang ating benediction? Sorry, nalmalabunal. Okay, so number 6. Amen. Pakilagay po natin benediction number 6, 23 I think. Amen. Okay, 22 hanggang 26. Taas po natin ang kamay natin. This we call the priestly blessing. Sinong gustong makatanggap ng priestly blessing? Pag sinabi pong priestly blessing, alam niyo no, Old Testament, only the priest God allowed to enter the presence of God. Only the priest. Wala nang iba. At kapag nakuha niyo yung blessing na yun, you are the one who allow God to enter that place to meet God. Amen? Are you ready? The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. Ang Panginoon na mag-iingat sa inyo. The Lord make His face shine on you. Siya ang gagawa ng paraan para ipakita ang mukha sa iyo. And be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, receive it by saying amen and amen. Hallelujah. Receive the blessing. Hallelujah. Declare it.